Hindi pa nakontento ang mga diablo mga kababayan na mga makakaliwa na nagsampa ng kaso kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Dahil apparently mga kababayan hindi pa sapat na si PRRD lang ang makukulong doon sa ICC. Dahil ngayon mismo inamin ni VP Inday Sara Duterte nakasali ang pangalan niya sa listahan doon sa mga persons of interest sa kasong isinampa na crimes against humanity ng mga makakaliwa doon sa ICC. Ang mga animal na ito, hahanapan naman nila ng paraan mga kababayan na pati si VP Inday Sara Duterte ay kasamang mahuhuli. Panoorin niyo po ha. Yes sir, oo. Na ako sa listahan. Itatranslate natin mga kababayan ha dahil nasa local dialect. Andun ako sa listahan, sabi ni VP Inday. Daghan kaayo mi. Ang dami namin doon sa listahan. Nga naa sa listahan. Na nasa listahan. Marami daw sila mga kababayan. Sa ICC. Sa ICC. Nahibaw ko anak, kaya pag-abot na ako dito, Nalaman ko yan dahil pagdating ko doon, natingala ko nga nung sa nagtaka ako bakit sugod, pwede pa ako mabisita kada adlaw. nung una mga kababayan, pwede pa daw bumisita araw-araw si VP Inday. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record. Pero bakit bigla nilang tinigil yan mga kababayan? Hindi na nila inalaw na bumisita doon si VP Inday araw-araw. At sa kanyang bawat pagbisita mga kababayan, nire-record nila ang kanilang usapan. Ang mga ginaistoryahan ni Pangulong Duterte. So, Nire-record na mga kababayan ng ICC ang kanilang pinag-uusapan. Grabe. kahit nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan. Nag-gets daw ni VP Sara Duterte mga kababayan na nakikinig sila sa kanilang usapan. Yung taga-ICC mga kababayan nakikinig sa usapan ng mag-ama. Kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso Dahil malamang iniisip ng ICC mga kababayan pinag-uusapan daw ng mag-ama kung paano nila i-handle ang kaso. kung sa ginabuhan sa kaso na ginabuhan nato sa kaso din. Kung ano ang kanilang mga hakbang mga kababayan sa kaso ni Tatay Digong. Sa Pilipinas o mga strategy Ang kaso sa Pilipinas at mga strategy sa kaso. sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Pero hindi lang daw siya ang nandun sa listahan mga kababayan. Actually, malayo pa daw siya. Andun pa sa bottom siguro. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa. Ang nauna sa listahan mga kababayan next in line kay PRRD ay si Senator Bato de la Rosa. Kay itong dating Chief Albayalde. Kay PNP Chief Albayalde. Itong dating Police General si Danao. Si Danao mga kababayan. Loyal sa mga Duterte. Police General si Karamat. Si Karamat. Ito ang pangalan ni Bongo. Mauna usas Andun din ang pangalan ni Bongo. Ano daw yun? dito ang pangalan ni Bongo. Mauna Pati si Bongo mga kababayan nilista. Kapag yan mga kababayan, ipipilit talaga nila. Wala na. Kulong pati si Sara, si Bongo, si Bato. Sino pang i-impeach sila? Wala na. Konti na lang matitira sa pinipilaban dyan sa Senado. Tuloy na ang kabangagan nila mga kababayan. usas ila bago ako. Thank you, Madam President. Grabe no. Si Sara na mismo ang nagsabi mga kababayan dahil andun siya Nakita niya mismo ang listahan mga kababayan. Diba? Ang rules doon sa ICC mga kababayan na ang prosecution, ibibigay lahat ng kanilang ebidensya, lahat ng mga kababayan doon sa mga abogado sa defense. So natanggap na mga kababayan ni na Attorney Kaufman yung mga ebidensya ng makakaliwa. At kasama doon mga kababayan ang pangalan ni VP Sara. Diyan niya nalaman mga kababayan. Ang mga animal talaga. Konbiktado na! Konbiktado na sa korte na mga membro ng kaliwa. Andyan pa ngayon, nakaupo pa sa Senado. Si Francine Castro mga kababayan. Ito naman talaga mga kababayan, ang talagang nasa likod niyan. Bago pa kay bangag mga kababayan Etong mga makakaliwa talaga ang nagpupush ng Oplan ICC kay PRRD dahil ginagantihan nila mga kababayan Napulbos kasi ang kanilang hanay. Lumpong-lumpo na mga kababayan.
Isang pitik na lang, wala na sila. Lalo na't namatay pa si Joma. Pero, muli ngayong nabubuhay mga kababayan ang makakaliwa at mga rebeldeng grupo dahil nakikipag-tactical alliance na kung sino-sino dyan. At ginagamit rin sila mga kababayan sa politika. Ayan na. Pero ang nasa likod talaga nito mga kababayan yung mga makakaliwa. Sama-sama silang babangag muli. Na Trillanes, Dilawan, Pulahan, Bangagan. Kongreso, o ano na mangyayari sa ating bansa dito ngayon? Tapos yung mga convicted na mga kababayan, si Franz Castro, malayang nakakalakad pa dyan mga kababayan. Convicted na yan ng korte ha. Hayaan lang ba natin na ganun? Hayaan natin na ganun? Hindi. Hindi po, ako, number one ako hindi. Over my dead body! Over my dead body! Uy, ikaw na ang next in line, sabi ni BP Inday. Ikaw ang numero unong nasa listahan doon. Bato. Sana mga kababayan, padesisyon na ng Korte Suprema yung petisyon ni PRRD na bawal yung ginawa ng mga bangag mga kababayan na pagkidnap. Para hindi na nila maulit at hindi na nila makidnap din ito si Bato, si Bongo. Sabi ni VP Sara, nalisa listahan si Bongo. Iwan lang natin, hindi lang natin narinig na masyado, pero Bongo ay sounds like. Pati si VP Sara. Kaya VP Inday, di ba magbe-birthday si VP Inday? Huwag ka nang bumalik muna doon sa Dahil siguro baka bigla kang lamputin doon. Sino sa inyong hindi nasaktan? Lahat tayo'y Lahat nasaktan, maliban sa mga bangagan. Lahat tayo'y nagluluksa. Mm. Alam ba ninyo, nandun ako sa Cotabato. Cotabato. Merong isang fighter ng MILF. Patindi rin ang suporta ng mga taga-Cotabato mga kababayan. Ang dami ring tao yung bring him home na rally. Believe tayo. Warrior ng MILF. Bunguto niya. Alam mo yung May bigote. lumapit sa akin. Ang sabi sa akin, Sir, pwede ba kitang mayakap? Wow! Ako, bakit? Sige, halika. Niyakap niya ako. Mm. Pagyakap sa akin. Walang mali siya yan ha. Nung MILF, sabay humagulgol ng gusto. See? Umiyak ng gusto. Sabi niya, Sir, talagang grabe ang ginawa nila kay Tatay Digong. Galit na galit. Grabe talaga, Sir. Kaya kita niyakap. Mm. Dahil I am hoping na sana maramdaman ni Pangulong Duterte through you yung aming hinagpis. Hinagpis. Ngayon, sa ginawang injustice sa kanya. Hindi na yan malilimutan mga kababayan ng mga taga Mindanao. Hindi lang taga Mindanao, kundi buong Pilipinas ang ginawa ni Bangag na pagpapatapon kay PRRD sa The Netherlands. Wala nang jurisdiction mga kababayan Kung susundin talaga ang batas, hindi na talaga makukuha ng ICC si PRRD mga kababayan. Kaya ayang ginawa ni BBM, illegal iyan mga kababayan sa tingin natin. Can just imagine kung paano yung kanyang mga karapatang pantao binayulate. Paano yung mga legal processes natin. Tapos ang nasa likod pa niyan mga kababayan, etong mga makakaliwang grupo mga kababayan, na ang ideology andun sa mga NPA. Sino ba ang may human rights violation? 50 years. Malapit na mag 100 years mga kababayan. Di ba yung mga NPA iyan? Mga komunistang iyan? Sila dapat ang mananagot sa ICC mga kababayan Tapos ngayon si Tatay Digong pa ang ginawa nilang kriminal. Na kung tutuusin ng mga kababayan, yung mga komunista, mga rebeldeng NPA makakaliwa ang may crimes against humanity. By the way, si Jomac season pala mga kababayan, doon nga tinago sa The Netherlands. Ilang beses nang ni-request na ipabalikin sa Pilipinas. Hindi nga tumalima ang Interpol. Andun sa The Netherlands mga kababayan. So paano pa magiging patas ito? Na yung human rights violator na si Jomac season mga kababayan, hinarbor ng Netherlands dati. Binaliwala kung paano inapak-apakan yung ating konstitusyon. Hindi sinunod. Para lang matapos yung kanilang pangangailangan na ibiyahe si Pangulong Duterte doon sa Dahig. So anong masasabi nyo dito mga kababayan na next in line na si Bato? Tapos andun pa sa listahan si VP Sara Duterte. Hindi pa nakontento ang mga demonyo mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.